Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Arcel Diestro. Tanong ko bro, sana mapansin nyo katanungan ko. Tanong ko po, ano ang palatandaan ng isang cult or ano ang gawain ng isang tao o samahan? Usually dyan, ang kanilang grupo ay palihim na nagsasamba sa mga Diyos o Diyos-Diyosan na iba sa mainstream na religion. Meron din namang ginagaya nila ang mainstream religion pero yung mga pangalan ng Diyos nila ay iba na. Tulad ng sa Pinoy Occult na meron silang version ng kanilang creation story na yung infinito Diyos daw ang lumalang sa lahat. Tapos may mga katulong siya na 3 persona at mga iba pang mga deity. Pero sa creation story ng Kristiyano, so iba naman yung story sa Genesis. So yung God the Father, yung creator. Pero sa Pinoy Occult, yung creator na God the Father, meron pa daw creator, yung infinito Diyos. Yung sinasamba nila. Yun yung pinaka-Diyos ng Pinoy Occult. Actually, ang cult kasi is napaka controversial yan na word eh. So, maraming debates dyan at maraming mga issues. So, ganito na lang yung isipin mo. Iba sa mga mainstream religions, yung mga recognized religions tulad ng Abrahamic religion, mayroon 3. Catholicism, Judaism, at saka Islam. Although iba-iba yung mga doktrina nila pero iisa yung Diyos ni Abraham. Kaya nga Abrahamic religion. Mayroon din namang ibang mga religion na iba yung Diyos. Tulad ng mga Hindu, mga Indiano, tulad ng mga Buddhist, yung mga Inchik, yung mga Taoist. Bawat isa sa mga religions na nabanggit ko ay mayroong iba't ibang doktrina. So iba't iba yung turo. Pero hindi ka nila kinokontrol. Malaya ka pa rin at meron ka pa rin free will. So kung technicality naman yung pag-uusapan natin, yung definition ng cult talaga ay yung extreme na or exaggerated na yung pagsamba nila. So mayroon ng mga rituals na extreme na tulad ng magsusugat ka, magpapadugo ka. Tapos yung leader nila dapat merong full control sa kanilang mga miyembro. At mentally manipulated yung mga membro nila. Walang magawa. Manipulado sila. Tapos, usually pag cult, yung mga members, hinihiwalay sila sa pamilya nila na hindi members nung cult. So, yan yung technical na definition ng isang kulto. Kumbaga, para kang preso sa sarili mong pananampalataya. Hindi lang sa pananampalataya, kundi preso ka nung leader ng kulto. Kumbaga, hindi ka pag-aari ng Diyos na sinasamba nyo, pag-aari ka ng leader ng kulto. Kung ano ang gusto ng leader ng kulto, yun ang mangyayari sa'yo. Kung gusto kanyang ipapatay, gusto kanyang gawing alay sa ritual, so yun yung mangyayari sa'yo. So, parang hindi na siya yung usual.
Hindi na siya yung light lang na pagsamba. Kung baga, isang extremist na eh. So, sobra na, exaggerated na pagsamba. Kung sino man yung Diyos na sinasamba nila, kung sino man yung deity na yun. Mas okay pa yung maverick religion kasi solo, hindi kayo grupo. Hindi ka mangdadamay ng ibang tao, gawin mo lang sarili mong practice, hayaan mo sila. Kung puro sila sat-sat sa'yo, hayaan mo lang. Galitin mo. Dahil mapapalabas mo yung mga totoong ugali nila. Sitahin mo. Hayaan mong isipin nila na ikaw yung galit. Kasi pag ganon, lalabas yung ugali nila. Na kunwari, nagbabait-baitan, ganon. Lalabas yan dyan. Proven and tested ko na yan na technique. So, balik tayo sa definition ng kulto. So, sa technicality. So, minsan yung kulto ay meron silang sarili nilang political stance. Priority nila ang political stance ng kanilang grupo kaysa political stance ng kanilang mga membro. So, yung mga membro nila walang karapatan na mag-isip ng para sa kanya o mamili para sa sarili niya with regards to politics. Kasi dapat ang masusunod ay yung kagustuhan ng buong grupo. So wala kang kalayaan. At isa pa sa palatandaan ng pagiging isang kulto ay yung leader nila ay parang diktador. So siya yung nasusunod. Kung anong kagustuhan ng leader, yun din ang dapat gawin ng kanilang mga membro. At minamanipula sila mentally para mapasunod sila. At ang isa pang definition ng isang kulto ay bawal kang magtanong o mag-complain regarding sa paniniwala nyo. So, sunod ka lang ng sunod, yes ka lang ng yes, bawal kang mag-complain. So, obey ka lang ng obey. Ganyan po ang palatandaan ng isang kulto. Leader lang yung nasusunod. So, sa technicality, sa sociological context, ang pagiging isang kulto o ang palatandaan ng pagiging isang kulto ng isang grupo ay manipulative at nangungontrol yung grupo. Kumbaga, minamanipula ka at kinukontrol ka. Para kang robot. Yan po ang palatandaan. So, manipulative and controlling. Once yung kinakaaniban mong grupo ay manipulative na at controlling na, so mag-isip ka na. Isa pang palatandaan ng pagiging kulto ng isang grupo ay hindi sila tumatanggap ng kritisismo. Nagagalit sila kapag kinikriticize mo sila. At usually, ang kanilang solusyon dyan ay patayan. Pinapapatay nila yung tao na nag-question sa kanilang grupo. Kung baga, sa mga mainstream religion ay all about peace and love. So sa mga kulto naman, they always resort in violence. Kaya, pag-isipan nyo, baka yung mga kinaaniban nyo ay isa palang kulto. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot. So i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.